Sa video ito ipapakita ko ang 6 na pinakamalakas na blacklist hunter sa manga o series na Hunter x Hunter. Ang mga blacklist hunters na ito ay merong espesyal sa kani-kanilang mga estilo. Ang mga blacklist hunters ay ilan sa pinakamalakas na hunters sa mundo ng manga o series na Hunter x Hunter. Medyo katulad sila ng bounty hunters at espesyal na umiiral upang harapin ang mga kriminal na may premyo sa kanilang ulo. Kaya nga, ang kanilang mga kasanayan sa mga kakayahan tulad ng Nen ay dapat na labis na magaling. Ang mga blacklist hunters medyo mapanganib sa labanan, bagaman hindi pa marami sa kanilang mga hanay ang pinakita sa serye hanggang ngayon. Ang ilan na kilala ng mga tagahanga ay medyo mapanganib. Ang pang-anim sa ating listahan ay si Sequant. Si Sequant ay nagtatrabaho para sa pamilyang Soldic at ipinakilala sa serye bilang kanilang tagapangalaga. Kilala siya bilang isang biyasang tagagamit ng Nen, gayunpaman ang kanyang kasanayan sa kapangyarihang ito ay hindi pa nakikita. Tagumpay niyang pinaabot ang pagsusuri ng mga hunter katapos ay naging isang blacklist hunter. Ang katotohanan na siya ay nakapasa sa testing gate at hinarap si Canary ay nagpapakita na siya ay may kakaunting kakayahan sa pagkikipaglaban. Gayunpaman sa mga blacklist hunters na nakikita sa kwento hanggang ngayon, siya ay tsak na isa sa pinakamahina. Gayunpaman, ang tunay niyang kakayahan ay nananatiling hindi pa alam hanggang sa araw na ito. Ang pang-5, si Lipo. Si Lipo ay isang blacklist hunter ay pinakilala during Hunter exam. Unang nakita siya na nagpapanggap bilang tagasuri para sa ika-4 at ika-5 yugto ng 287 Hunter exam. Pinapakita ni Lipo ang kanyang lakas sa mga tagahanga. Gayunpaman, ang katotohanan pinayagan siyang maging isang tagasuri ay nagpapatunay na siya ay biyasa sa paggamit ng Nen sa pinakamababa. Bukod dito, si Lipo ay napaligiran ng mga biyasang tagagamit ng Nen tulad ni Hisoka at Illumi sa gitna ng marami pang iba. Para sa kanya na maatasan bilang tagasuri para sa mga halagang yugto ng pagsusuri ay nagpapakita na siya ay biyasa rin. Ang kanyang trabaho bilang isang blacklist hunter ay nananatiling hindi pa alam hanggang sa ngayon. Gayunpaman, malamang na nakakuha na siya ng ilang makapangyarihang kriminal. Pang-4, si Bushidora. Si Bushidora ay isa pang blacklist hunter na ipinakalala ng medyo huli sa serye pagkatapos ng Chimera Ant Arc. Ayon sa ipinakita sa sumunod na arc, siya ay membro ng disciplinary committee ng Hunter Association at malakas na ipinaglalaban ang revision ng 10 Rules of Hunters. Bilang isang blacklist hunter, tsak na biyasa siya sa pagkikipaglaban at ang katotohanan na siya ay mas mataas na posisyon sa Hunter Association ay nagpapahiwatig na hindi masama ang kanyang kasanayan. Kasamaang palad, hindi siya nakita sa pagkikipaglaban sa kwento. Namatay si Bushidora bago matapos ang 13th chairman election. Ang kanyang laban kay Hisoka ay lubusang hindi pinakita. Ang nakita ng lahat ng mga tagahanga ay ang kanyang sombrero sa paa ng huli. Ang pangatlo ay si Binold. Si Binold ay nag-debut sa Grid Island Arc ng Hunter x Hunter. Ayon kay Bisky, ang kanyang lakas ay katulad ng isang D-rank level monster sa Grid Island. Bago sumailalim si Nagon at Killua sa kanilang pagsasanay sa ilalim ni Bisky, siya ay kilala na mas malakas kaysa sa kanila. Ang kakayahan ni Binold ay nakikita sa kanya na umaasa sa isang pares ng mga tabak kung saan niya ginugupit ang buhok ng kanyang mga kalaban. Pagkatapos ay natutunan niya ang lahat ng bagay tungkol sa kanila sa pamamagitan ng pagkain nito. Ang pangalawa, si Seiyu. Si Seiyu ay isa sa pinakamahusay ng mga hunters na ipinakilala sa kwento hanggang ngayon. Siya ay isang blacklist hunter at membro rin ng Zodiacs ng Hunter Association sa ilalim ng codename na Saru. Maagang bagong ekspedisyon sa Dark Continent, siya ay napili bilang bahagi ng Defense Squad. Gayunpaman, may malakas din siyang kaugnayan kay Pariston Hill. Ang kanyang mga kakayahan bilang isang blacklist hunter ay tsak na ituturing mapanganib. Sa nakaraan, bukas niyang nilalaban si Jing na isa sa 5 pinakamatatag na hunters sa mundo sa ngayon na nagpapakita ng kanyang kontrol sa Nen ay napakalaki. Sa tingin ng lahat, siya ay espesyalista sa mga kakayahan ng conjuration-based Nen. Ito ay lalo nang napatunayan ang pigilan niya ng isang atake tungo kay Pariston sa panahon ng Chairman Election Arc. Ang mga kakayahan ni Seiyu ay hindi pa lubos na nasusuri sa serye hanggang ngayon. Gayunpaman, sa inaharap, tsak na makikita ng mga tagahanga kung ano talagang kanyang kaya. At ang una sa ating listahan ay si Kurapika. Si Kurapika ay isa sa mga pangunahing karakter ng Hunter x Hunter. Nakapasa siya sa Hunter exam kasama si Gon at Leorio at nauwi sa mabilis na pagkatuto ng Nen. Kilala siya bilang isang biyasang tagagamit ng conjuration Nen techniques. Kurapika ay nagtapos na maging isang blacklist hunter at nagtutulak sa mga sangkot sa pagpatay sa Kurta clan. Sa parehong oras, ginawa niya itong kanyang misyon na mabawi ang lahat ng mga mata ng kanyang mga kasapi sa angkan na lubhang pinahahalagahan. Si Kurapika ay isang lubhang mapanganib na hunter at marahil isa sa pinakamatatag sa Hunter x Hunter. Sa nakaraan, siya ay nakalaban ng malalakas na mandirigma tulad ni Ovugin ng Phantom Troop. Kahit ngayon ang kanyang buong kakayahan ay nananatiling hindi alam at tiyak na magugulat pa niya ang mga tagahanga habang nagpapatuloy ang arc ng Succession Contest.
Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming salamat.